May share lang ako sa inyo kasi yung ginawa kong ito medyo mahirap din ang problema nito. Ang model number nito ay Hisense 40K220. So ang problema nito, nagsha-shutdown yung display or namamatay siya tapos mag-on siya ulit. May time naman na biglang lalakas yung sounds niya, nakakaiba yung tunog niya. Tapos minsan yung screen niya rumble, yung parang nagsisync yung signal natin sa screen. Tapos kadalasan talaga ang problema niya ay namamatay siya. So yung original na board niyan, ito pang 40 inches, ito yung original niyang board, 40 inches ito. Bugbog na rin ito dahil ito naka-convert na rin yung 5 volts nito. Tapos ngayon nagsha-shutdown. So ginawa ko rito dahil wala akong ganitong board din na pang 40. Ang mayroon lang ako pang 32. So makikita mo yung power supply natin, yung heatsink niya ay yan yun. Pang 32 lang ito. Pati ito tingnan mo, malaki yung pang 40 niya. Ito pang 32. So tinry ko siya i-salpak. So ang problema dahil yung signal natin pag 32 ay 5 pares lang yan, 5 pairs lang yung signal niyan. So yung pang 40 kasi nito ay 10 pairs. Yan, 10 yan. So tinry ko yung 32 ko. Ito may signal itong 5, pero itong 5 sa kabila walang signal. Okay, pero chinek ko yung date, yung lahat ng pin dito or lahat ng parts dito sa 40. Pinonfer ko dito sa 32 natin. Parehas, pati yung IC, parehas din yung number. Lahat ng posisyon ng pyesa, lahat ng parts kompleto, pasok din, parehas lang din sila. Kaya ginawa ko yung memory ng 40 ay nilipat ko rito para lang i-try kung gagana ba yung ganitong setup na yung pinanggalingan ng memory natin na 40 ay ililipat natin sa 32. So yung memory ng 32 natin, ito yon. Ito yung memory ng 32 natin. Tapos yung 40 nilipat na natin doon. So gumana naman siya. Basta check nyo mabuti yung mga components natin ay parehas. At yung board number niya ito. Yan yung board number. Tapos yung pang 32 natin, madilim. Yung pang 32 natin ay yan yung board number niya. Parehas din 8206057. Yun, so parehas sila ng number. Kaya sinubukan ko siya. At okay naman pala, pwede pala siyang gumana yung pang 32. Ililipat lang yung program, pwede pala siya. Power on lang natin. Medyo matigas na rin yung on off nito. Yan, nag-on siya. Yan Kaya lang ang lumabas dito ay Debant, hindi siya Hisense. Debant yung logo na lumabas. Okay. Yan. Pero pumasok siya. Ibig sabihin yung pinaka-memory nito, itong dalawa pa, kailangan pa ito ilipat. Mas ito ang function nito para lang mag-trigger yung signal natin dito sa memory na ito. Pero yung logo ng ating board ay hindi nawala, debant siya. Dapat ang logo na lalabas sa board natin yan ay Hisense. Kaya lang dahil ito lang yung nilipat natin, hindi kasama yung logo dito, para lang ito sa mga signal siguro niya. So kailangan pa natin ilipat ito. Pero pag ito ang nilipat mo, napakahirap nito kasi magre-revolve ka nito. So hindi na natin gagalawin yan. Okay na yon, kahit yun na yung setup natin. Kahit Debant na yung logo niya, kasi ang remote niya parehas lang naman. Hisense Debant parehas lang naman. Pero try pa rin natin i-select yung service mode nito. Lilipat natin siya sa Hisense. Baka pwede naman natin mailipat. Okay, so share ko lang na pwede siya.
Yung pang 32 na board na ito, pwede siya sa pang 40 na ganito din ang board. Same number ng ating board number. So pwede. Yan. Okay. So ito ay pang 32. Nilagay natin sa 40. Nilipat lang natin yung memory ng 40. Yung ganitong memory. Naging okay siya. Nag-operate siya. Okay. Okay. So ito, testing natin. Other lang. Yan. So makikita mo, di ba yung logo na lumabas, ano? So, hindi talaga kasama sa program na yun yung logo nito. Okay. Pero gumana siya. Ayan, wala lang signal. Naka-antena kasi tayo. 7.2. Mahina yung antena, kaya mahina yung sagap ng digital TV niya. Yan, so naglalag, ano? Naglalag yung antena natin. Masanay tayo sa TV Plus kasi. Yan. Okay. So pwede. Okay, so mayroon siyang pilihan, no? Factory niya. Yung factory nito ay ito. Devant Smart Hisense menu, punta ka sa sounds, punta ka sa balance, tapos pindot mo 1969. Okay, so dito tayo pumasok sa factory option, tapos logo option, lipat natin sa Hisense, tapos okay na siya. Okay na yan. Tapos menu ulit tayo. Exit. Exit na. Off natin. Try natin kung Hisense na yung lalabas, ano. Okay. Buksan natin. Yan. Okay, yan, no, Hisense na yung lumabas. So mayroon din pala siya sa service mode, ano. So okay na. I-set na natin siya sa Hisense. Okay. So hanggang dito na lang yung video natin, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video, okay na siya, pwede pa.